Hi Rap Squad! Welcome back to About Rap. At ang video natin today guys ay para sa aking mga Rap Squad na at the same time, Little Pony ni Meme Vice. Dahil sa wakas, i-feature ko na sa aking channel itong Vice Cosmetics Aura Collection na alam naman nating lahat na mostly requested. Pero guys, ngayon pa lang gusto ko nang humingi ng patawad, may apologies po kasi hindi ko po kayang gawin yung ginawa ng other beauty vloggers or influencers kung saan iniswatch nila bawat isang blush sa kanilang cheeks. Okay, yung tipong pagkalagay, bura, pagkalagay, bura, pagkalagay, bura. Hindi ko kaya yon. Okay, kasi as you can see right now, my skin is still recovering from a tragic and problematic na acne breakout. So, saludo talaga ako sa mga ibang vloggers na binuwis talaga nila yung kanilang balat para dito. Pero ako, hindi pa ako ready sa mga commitment na yan. So, pabebe lang po muna tayo guys. Ang gagawin natin is itatry natin ito by doing a Vice Ganda inspired makeup look. Alright, so mag-start na tayo. I'm going to begin with primer. So, ang gagamitin ko ay the Maybelline Master Prime. Ayan, puting, malapot at malagkit. Para yung mga makeup na ilalagay natin later ay talaga namang didikit. Okay? So, ayan. So, pwede kayo magtipid ng primer, guys, ha? Pwede nyong ilagay lang siya sa inyong T-zone. Pero since si Vice Ganda nga ang peg ko today at alam naman nating mapera siya, ilalagay ko to sa buong mukha ko and I will apply it na parang parang skincare, ganon. Marami palang nagsasabi sa inyo, guys, na hawig ko si Meme Vice and for that, I would like to say salamat po. Siya talaga yung boses ng LGBT. As in dati sa mga pelikula, kaming mga bakla, mga extra lang kami. Yung tipong unang namamatay sa mga shake, rattle, and roll, ganon. Pero nung dumating na nga si Vice sa industriya, ayan na, palaging bida na ang mga bakla, okay? At hindi lang sa basta-basta pelikula, guys, pero sa film fest pa, ang taas ng level, ganon. Okay, so ayan, hindi na natin problema ang maluluwang na pores. Problema ko na lang ay yung aking mga redness, so we have to address that kasi plakadong-plakado this day si Meme Vice. So maglalagay tayo ng color corrector sa aking mga redness. I'm using itong green shade from the L'Oreal Color Correcting Kit. I-target naman natin yung mga dark areas like dito sa aking chin at saka dito sa may bigote part ko. Kasi si Vice wala siyang mga ganyan. Hindi siya tinutubuan ng mga buhok-buhok. I'm just using itong purple or lilac shade. Okay, now guys, maglalagay na tayo ng ating foundation. So this one is yung Even Steven with foundation from the Balm Cosmetics. Full coverage ito. Okay, tapos matte na matte yung kanyang finish. Meron kasing mga scars si Vice, okay? Acne scars na nakikita lang kapag pinofocus na nga yung camera sa kanyang mukha. Pero para mas lalo pa yun matago at hindi siya ma-emphasize, matte foundation talaga ang kailangan, okay? Kasi kapag dewy or glowy foundation yung ginamit, mas lalong makikita yun nga yung texture sa skin. Wait lang, i-blend din natin siya sa mga battle scars ng ating retoke. Now, tatapatan natin guys yung kayamanan ni Vice Ganda kasi meron ako ditong mahal na concealer. Okay, the Laura Mercier na concealer in the shade N1. Gagamitin ko to guys para highlight yung certain areas ng aking face at napapansin ko sa mga makeup looks ni Vice, yung gitna talaga yung naka-highlight sa mukha niya. Tapos guys, pagdating dito sa ating chin, medyo hahabaan ko yan ng konti, okay? Kasi hugas bigas si Meme Vice. Ako kasi hugis munggo. Okay, ang laki ng cheeks ko. So, i-emphasize natin itong chin para lalo tayong humaba. Ngayon ko lang na-realize na isa sa mga qualities or superpowers ng pagiging bakla is that despite of everything, kahit may problema man tayong dinadala, kaya pa rin natin ngumiti at magpangiti ng iba. 'Di ba? Speaking of that, meron po akong pinaplano na segment dito sa aking channel. I'm planning to invite some of you, my Rap Squad, para makasama ko. Para pag-usapan natin yung problema mo habang mini-makeupan kita at binibigyan kita ng parang Rap Squad makeover, ganon. At since bala kong i-push itong segment na ito sa December at magpapasko na, kung ano man yung gagamitin ko sa mukha mo, sa'yo na yun. Okay, Christmas gift ko na yung mga makeup na yun sa'yo. So kung bet nyo mag-participate, bet nyo ako makita, makachika, makabanding, at okay lang din naman sa inyo na isa publiko ang inyong istorya at problema, maglalagay ako ng email address dyan sa description
description box below para ma-email nyo ako guys tungkol sa story nyo, tapos mamimili ako doon. Ilagay nyo na rin pala kung taga saan kayo guys para malaman ko if kaya ko ba kayong puntahan or kaya nyo akong puntahan. Tsaka pala guys, wala pa akong naiisip na pangalan para sa segment or sa series na ito. So kung meron kayong idea about parang siguro Fairy Raft Mother, parang ganun. Comment down below na rin. Okay, so once na blend nyo na yung mga yan at parang mabubura na yung mukha nyo sa sobrang pagkaplakado nyo, pwede na kayo mag-set guys ng face nyo with powder. Okay, so I'm just going to use a medyo darker shade ng powder sa aking skin tone para naman magkakulay ako ulit at para hindi tayo iwanan ng mga makeup products natin sa mukha. Okay, kasi alam nyo yan, napakasakit ang maiwan. Pero alam kong can't relate si Meme Vice kasi parang happy siya ngayon. At gusto lang naming sabihin na masaya kaming lahat for you, Meme Vice. Lagi mo kaming pinapasaya. It's time naman na ikaw ang maging maligaya. Okay, as if naman nanonood ka. Pero yeah, kailan kaya yung akin? Now, magkikilay na po tayo at hindi ko pala kayo na-inform na ito ang pinipeg natin na makeup look from Vice. Ayun, kasi ang ganda-ganda niya dyan, okay? Hugis bigas talaga. Pero I could see na yung kanyang kilay is perfect, okay? Ang ganda nung pagkaka-arch. Parang nasa gitna siya ng snatched and natural. Parang snatchural. So, itry nating ma-achieve yan, pero hindi ko maipapangako. So, ang gagamitin kong eyebrow pencil is from the Balm Cosmetics. Ito yung Ferocious brow pencil nila in the shade light brown. Alright, so I filled it in, especially dito sa may middle hanggang outer part. Tapos kumuha ako guys ng angled brush para distribute pa natin more yung pigment ng pencil. Pakinggan mo ang aking sigaw. Okay, so parang hindi pantay yung nagawa ko pero pwede na yan. Nobody's perfect. Maglagay na lang tayo ng brow mascara kasi parang meron siyang ganon. Maglalagay lang ako guys, especially dito sa middle part hanggang sa outer part para maiwanan nating very natural looking lang yung nasa inner part. And I think perfect na perfect yung mga blushes niya for this eye look kasi parang mga kulay nga lang ng blushes yung kanyang eyeshadow. So with that being said, tara na at buksan na natin itong mga to. 8 different shades ng blushes, 2 different shades ng bronzers or contour powders, at 3 highlighters. Okay, so mag-start tayo sa blushes. Siguro ang gagawin ko is swatch ko muna silang lahat, especially on my arms, para makita nyo yung itsura niya sa aking skin before tayo mamili ng ilalagay natin sa ating mata. Okay? Alright, so simulan natin guys dito sa shade na ito. Sweet lang. Ganito yung itsura ng kanyang pan. Meron siyang star. I think ito yung tattoo ni Vice. Dito yata sa kanyang leeg or sa arms niya. I'm not really sure. Tapos, yung feeling niya, hindi siya ganun ka-creamy guys, pero at the same time, hindi rin naman siya ganun ka-powdery. So, tignan natin yung kanyang color payoff. Ooh! So, sweet lang. Kitang-kita siya sa aking skin, but at the same time, ang sweet nga ng kanyang kulay. Tingnan din natin kung buildable siya. And yes, it looks like very buildable naman siya as you can see. As I add more, mas lalong nagiging vibrant or kitang-kita yung kulay niya. By the way, kasama yun sa kanyang claims, smooth daw siya, vibrant at saka buildable. And I could agree, especially sa shade na sweet lang. Ang name naman niya ay Winner. Okay, so iswatch natin siya kung winner ba talaga siya. There you go. So, just to be fair, tignan natin kung buildable din ba siya. So, I noticed na ngayon pa lang, dalawa pa lang itong ini-swatch ko, hindi po consistent yung kanilang color payoff. Parang mas may payoff itong si Sweet lang as compared kay Winner. Pero what is actually good guys ay buildable naman sila parehas so far. Move on na tayo sa next shade. This one is called Shala Light Orange. Swatch natin si Shala beside the Winner. And there you go. In fairness, akala ko nakaka-intimidate siya, especially sa pan. Pero once watched, mukha naman siyang wearable. Next shade we have here si Manika. Para siyang nasa middle ng red and orange. So it reminds me so much doon sa blush on ni Lottie. Okay, so kung gusto niya ng Lottie look, definitely go for Manika.
Ooh! Okay, so far nakikita kong pinaka-pigmented sa mga nasa swatch natin ay itong si Manika. Ooh! Uploaded. We can actually control the pigment. So, I can say na pwede for all skin types itong si Uploaded. Now, dito naman tayo sa kabila kasi naubusan na ako ng fingers. Ito guys, I see title. Para siyang bronzer actually. Pero what makes it as a blush is ma-orange nga siya or ma-warm. So, iswatch natin siya here. Ooh. So, yung consistency niya is very vibrant para siyang si Manika. So far, silang dalawa yung pinaka-pigmented. And then, dito na tayo kay Byucon, as in B-Y-U-C-O-N. Nakakaloka talaga mga shade names ni Vice. Ooh, nice. Ganda nito. I think perfecto sa mga morenas. And speaking of morenas, ito pa isa si Talyada. Ito talaga, hindi ko na to carry best as a blush on. Siguro as an eyeshadow, pwede pa. Pero blush, no. Kasi para na siyang dark violet. There you go. Ayan. Alright, so mag-start tayo guys in applying ito ngang si Sweet Lang on the crease ng aking eyes bilang transition color. I could say, pwede siya as an eyeshadow talaga. Kasi nga yung kanyang pigmentation is just enough. Tapos at the same time, buildable din siya. So there, once na ma-reach nyo na yung ganyang level of intensity with Sweet Lang, we can proceed sa medyo darker shade of pink, which is ito, si Winner. Dito sa aking lid. So now, dahil hindi pa ako nakontento sa pigmentation nitong ni Winner, let's go with Manika. So we have to be careful with this one kasi isa nga to sa mga pinaka-pigmented na na-swatch natin kanina. Dito sa outer part ng ating eyes, i-mix natin itong si Byucon at saka itong si Talyada. Dito sa inner part ng makeup look ni Vice, naglagay siya guys ng medyo shimmery na shade. And for that, gamitin natin yung kanyang mga highlighters. Si Shining, si Shimmering, at si Splendid. So si Shining guys, meron siyang gold na kulay. There you go. It looks nice. And I feel like ito yung ginamit doon sa picture niya. So ito na rin yung gagamitin natin for later. Shimmering. It looks nice as well. Pareho sila ng level of shine and pigment. That's nice. Si Splendid naman is more on sa silver side. Maximum glow. Ayan. Nice. Pare-pareho po silang maganda guys. Yung glow na nabibigay. Shimmer talaga sila kasi pino yung mga glitters. But para nga sa ating mata, gamitin natin itong si Shining. Okay guys, so ayan na, nalagay na po natin yung aking eyeliner and falsies. Gamitin natin itong mga contour powders ni Vice. Asa na ba yung isa? Dalawa sila guys, isang For Sure at saka isang Confirm. And as you can see, mas lighter itong si For Sure compared kay Confirm. And also, kagaya nung ating mga blushes, wala din po silang mga shimmer. So, matte na matte sila. That is good. Okay na okay yan pang contour, guys. However, kita ko rin na itong lighter shade na si For Sure, mas warmer siya. Unahin natin i-swatch itong si For Sure. There you go, guys. Ayan si For Sure. Ayan, this one is si Confirm. Ako gusto kong gamitin pang contour, especially the outer perimeters of my face, yung mga gantong kulay, katulad nga ni Confirm. As you can see right now, ang ganda po nung kanyang contour powder. Ngayon pa lang guys, masasabi ko na I do recommend itong mga contour powders ni Vice, especially si shade na Confirm, para siyang natural shadow sa ating face. So kung gusto nyo ng ganong effect, go for Confirm. For my blush, medyo subtle lang yung blush on ni Meme Vice dito. Gamitin natin itong si Winner kasi hindi nga ganun kalaban yung pigmentation nito. Kaya makokontrol natin siya to achieve yung blush on ni Meme.
So, pagdating sa highlighter, ang gamitin natin this time ay itong si Splendid. Kasi ito nga guys yung lightest na highlighting shade. And feeling ko ito yung pinaka makikita sa aking skin tone. So, let's go. Ang ganda ng glow niya guys. Parang nasa gitna siya ng blinding and natural. Lagay tayo sa nose tip at sa bridge. Dito sa aking brow bone. And sa aking cupid's bow. Ayan yung kulay ng lipstick niya. Pumunta ko talaga sa counter ng Vice Cosmetics dun sa SM kanina. At ito yung binigay sa akin, nakakulay daw nito. Okay, so this one is in the shade First of Fine. Hindi ko alam kung anong meaning nun. Comment down below if alam ninyo. Sa kanyang mukha, ang lipstick